araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Diyos maray na aldaw sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang tuklasin natin at ito po ang inyong lingkod, Gassy Cruz, na inyong makakasama sa loob ng 1 oras. Sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay, maaari po kayo mag-text sa 0915-258-4091 o maaari po kayo magpadala ng sulat troniko sa tuklasinatin@yahoo.com kung may nais po kayong ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan. At syempre ngayon, 1 oras na naman po tayong sigurado ko, siksik-liglig na impormasyon po ang ating makakalap sa ating panauhin ngayong hapong ito. Ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa industrialisasyon. Susi ba ito sa pag-unlad? Aalamin natin yan, tutuklasin natin, kaya samahan niyo po ako sa loob ng 1 oras. Alam po natin na sa kasalukuyan, tumitindi at patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis at krudo na nagkakaroon ng epekto sa kalidad ng pamumuhay ng mga mamamayan sa buong mundo. Ang pagmahal ng mga bilihin, ang unti-unting pagkasira o pagsara ng mga malalaking kumpanya sa loob at labas ng bansa dahil sa tumataas na gastusin sa operasyon ng pagnenegosyo. Saan tayo dadalhin ng ganitong sitwasyon? Ano ang kalutasan? Tutuklasin natin yan sa isang negosyante na talaga naman, ika nga natin ay meron ng malalim na kaalaman at karanasan. Mula pa sa kanyang pagkabata, ang ating pong panauhin ngayon ay ipinanganak noong ika-19 ng Abril, 1978, nanirahan at lumaki sa lungsod ng Las Piñas. Pinakabata sa 6 na magkakapatid at sila po ang kanilang mga magulang ay sina George Trinidad Francisco at Rosalinda o mas kilala bilang Rosie Bautista Francisco. Ang bantog na Francisco clan mula sa Las Piñas na gumagawa ng makasaysayang Francisco passenger jeepney. Nakapagtapos po ang ating panauhin ng elementarya at high school sa Kolehiyo San Agustin das Marinas Village, Makati noong 1992 at 1996. Siya ay isang opisyal ng Adeodatus Scholarship Trust Foundation at Sandigan Social Studies Club na parehong nakatutok sa pagbibigay ng tulong at mga pagkakataon sa hindi maswerte ngunit karapat-dapat na kabataan. Imagine, bata pa lang po siya, may ganito na po siyang puso at pag-iisip. Sa kolehiyo naman, kinuha niya ang Bachelor of Science in Physics sa De La Salle University, Manila at Arts Bachelor in Consular and Diplomatic Affairs sa De La Salle University College of Benil at nagtapos noong 2002. Si Elmer
ay isang opisyal ng Physics Society mula 1996 hanggang 1999 at ang batch president para sa College of Science ng De La Salle University Student Council noong 1996 hanggang 1997. Alam niyo po ba na lumahok din siya sa MAC United Nations Assembly noong 2001. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Harvard Business School, Massachusetts Institute of Technology at sa Wharton University o Wharton School of University mula sa Pennsylvania. Makakasama po natin ngayon ang isa sa mga itinuturing na naging tanyag na industriya ng paggawa ng pampublikong sasakyan. Walang iba kundi si Ginoong Elmer Francisco. Magandang hapon po sa iyo, Sir Elmer. Magandang hapon, Cathy. Magandang hapon po sa inyo lahat. Isang karangalan po, Sir Elmer, na kayo po ay bahagi ngayon. Muli, sa pangalawang pagkakataon ay naging panauhin po kayo sa tuklasin natin. At isa pong karangalan, again, ang kayo po ay makasama ko sa palatuntunang ito. Anyway, suki na. uusad na po ako, Sir Elmer, no? Kumusta ba ngayon ang Francisco Motors? Makalipas ang ilang dekada mula nang ito ay itinatag ng iyong mga magulang. Sabi nga nila, kalabaw lang daw ang tumatanda, di ba? So, tumatanda ang Francisco Motor, pero palakas ng palakas, hindi humihina, di ba? So, yan ang kagandahan, di ba, ng matatag na foundation na ipinundar ng aking mga magulang, pati ng aking mga tiyuhin, na pinalakas ang pangalang Francisco sa larangan ng industriya ng jeep. Nako, nakakatuwa naman, no? Kasi na ganyan ang nangyayari sa iyong negosyo, sa negosyo mula sa iyong mga magulang, Sir Elmer. Kasi alam po natin, batid natin na maraming mga kumpanya o mga manufacturing industry po ang nawala na, tuluyang nagsara dahil po sa tumataas na kuryente. At hindi lamang po yon, syempre, alam natin na ang pagtaas ng kuryente ay talagang malubhang nakakaapekto sa pagdating sa operasyon po ng mga manufacturing industry, lalo na kung ang industriya na kanilang kinabibilangan ay katulad ng sa inyo na nangangailangan ng kuryente, nangangailangan of course ng sabihin na natin ng fuel o ng crudo, 'di ba, sa paglikha niyan. Pero sa karanasan niyo po ba, ano-ano yung mga naging balakid sa inyong pagnenegosyo at paano ninyo ito hinarap? Okay, alam mo, Cathy, ang negosyo ng Francisco ay parang gulong. Diba? Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. Minsan nasa tagiliran, diba? Pero katulad nga ng sinasabi, kung nasa baba ka, walang ibang pupuntahan kundi sa taas. So, yun yung tinatawag na you just have to weather the storm. So, kung matatag ang pundasyon, siguradong makakayanan mo yan. Diba? So, weather lang yan, sabi nga nila, di ba? Panahon lang yan. Minsan, kailangan nating mag-step up, di ba? Mag-step up para makagawa tayo ng mga bagay, mga solusyon sa mga problema na kinakaharap ng ating bayan. Katulad ngayon, isang malaking kinakaharap ay yung modernisasyon ng public utility vehicles, kung saan marami tayong mga kasamaan sa industriya na nangangamba, natatakot, na mawalan ng negosyo, lalo na yung mga kasama natin sa industriya ng mga operator ng jeep at yung mga driver ng jeep, na dekada na nating kasama, di ba? So, 7 dekada na nating kasama yung mga yan. Ang aking tatay, pati mga tiyuhin ko, pati mga pinsan ko, before me. Ako, personally, 31 years na ako sa industriya. So, ang importante talaga dyan is paano natin nalalampasan ang mga pagsubok. Simple lang ang solusyon. Diba? Kailangan lang magsama-sama, kailangan ng pakikisama. Ang pagnenegosyo, hindi puro kita lang. Kailangan mo ring alalayan yung mga kasama natin sa industriya. Dahil kung wala sila, wala rin tayo. Correct. I agree, Sir Elmer, dahil mabuti nga po at
ang inyong pag-iisip ay hindi lamang pansarili. Kumbaga parang isa kang klase ng negosyante na ang iniisip mo ay hindi lang pagkita. Ang iniisip mo rin ay yung tinatawag nating mga gagamit ng mga ginagawa mo, katulad nitong mga sasakyan na ito. At sa pag-usad ng panahon, yung tinatawag nating modernization vehicles, public utility vehicles, ay masasabi nating naaangkop na rin sa pagbabago ng panahon. Kumbaga parang hindi na lang ito sabihin natin na ang iniisip din ng pagmo-modernize ng mga pampublikong sasakyan ay para rin sa kapakanan ng ating mga kababayan. Pero when we say modernization ng mga public utility vehicles, Sir Elmer, ano ang kaibahan nito sa dati na ginagawa ninyong jeepneys o kung ano mang klase ng sasakyan sa kasalukuyang ginagawa po ninyo ngayon ng mga uri ng sasakyan, Sir Elmer? Siyempre, dati, yung mga ginagawa nating mga jeep ay powered by internal combustion engine or ginagamitan ng gasolina o ng krudo. Diba? Pero simula nagsimula yung PUV Modernization Program, ako po ay nag-declare na hindi na po tayo gagawa ng diesel na jeepney, kundi puro full electric ang gagawin natin mga jeep, pati ibang mga sasakyan tulad ng mga utility vehicles natin. Yung maliit na jeep, yung owner type na jeepney na tinatawag natin ngayon na Electron, pati yung dating AUV natin na Pinoy. So dine-develop natin, pero lahat yan ngayon ay electric na. Malaking mahalaga na maintindihan ng lahat kung bakit natin ginagawa. Dahil sinasabi natin is climate change is real, di ba? Global warming na tinatawag. Bakit ba lumalakas yung mga bagyo, pati ibang mga natural calamities and disaster? Ang isang sanhi niya na ay ang global warming. So nagkakaroon ng climate change. So isa sa mga climate change mitigation projects na ginagawa natin ay ang palitan ang fossil fuel powered na jeepney ng full electric para hindi na tayo nagpo-pollute sa ating environment or sa ating hangin, di ba? So mahalagang hakbang itong ginagawa natin ngayon because we feel that since isa tayo sa mga nagsimula ng industriya ng jeepney, parang naging moral obligation natin na tumulong din tayo to take the next step. Kung paano, yung next step of development, kung paano natin ma-modernize yung ating lumang jeepney on a massive scale. Kumbaga, yung hindi yung tingi-tingi, yung panglahatan, di ba? So, importante yan na makashift tayo to full electric. Makikita mo naman na maski sa ibang bansa, maski ibang mga malalaking mga manufacturers ng mga sasakyan sa buong mundo, lahat dyan na yung direction. Papunta na sa electric vehicles. So, yung iba, sinasabi nila by 2030, 2035 or 2040, they will shift to full electric. Ang Francisco Motor po ay shifting to full electric now. Ngayon na po. So, hindi tayo nag-iintay upang mag-shift into full electric. Sir Elmer, isa sa mga pinangangambahan ng ating mga operators at mga drivers sa modernization ng mga public utility vehicles ay ang pagmahal o mas mahal ito kumpara sa mga dating uri ng sasakyan. Paano nyo po ito, ano po ang pwede nyong isagot sa ating mga kababayan na ganyan po yung kanilang hinaing? Wag po kayo mag-alala dahil katulad ng sinabi ko, hindi po tayo nagbebenta ng jeep. Yan ang tinuro sa akin ng tatay ko nung siya'y nabubuhay pa. Hindi tayo nagbebenta ng jeep. Ay ibinebenta natin ay kabuhayan. So in short, sa mga tuwid, kung hindi mabubuhay yung mga operators at driver
sa mga jeep na ibebenta natin, wag na lang natin ibenta. So, ang Francisco, kaya hindi tayo nagpapadalos-dalos, hindi tayo bara-bara. Na katulad ng iba na para makabenta lang, di ba? Ilalabasan nila agad sa merkado, di ba? Para makabenta lang, para kumita. Di ba? So, ang sa atin, iniisip natin kung mabubuhay ba yung operator at driver sa jeep na binebenta natin. So, yun yung pinakamahalaga. Kaya ang ginagawa natin, hindi lang sa pag-develop o paggawa ng electric jeepney. Kasama yung buong ecosystem yan. Saan ka magcha-charge? Magkano yung charging mo? Paano natin mapapataas yung kita ng bawat operator at ng bawat driver? Dahil dito sa electric jeepney natin, mas malaki pa ang kikitain nila maski nagbabayad sila ng amortization, tinatawag natin monthly amortization, maski nagbabayad sila niyan, mas malaki pa rin yung net take-home pay nila, nakikitain nila, kesa sa mga jeep na dinadrive nila ngayon. So, siguro mahirap maintindihan kung ipapaliwanag natin ng ganun-ganun na lang, mas mahirap maintindihan. Pero alam mo, matagal na tayo kati sa industriya. Alam na natin yung financials niyan. Di ba? Paano natin mabamaximize yung kita? Ang isang example lang yan, pag electric ka, unang-una, brand new, di ba? Ang Francisco, simula na 1960, brand new, 100% brand new ang Francisco ng jeepney. So, ibig sabihin, hindi yan yung pag binili mo pagkatapos ng 3 taon ay sira na. Ang Francisco na jeepney, yung iba dyan, gawa namin 30 years ago, 40 years ago, hanggang ngayon tumatakbo pa rin. Diba? Ang gaganda pa rin. Mas maganda pa kaysa doon sa mga bagong minibus na bulok-bulok na. Diba? Sabi nga nila, zombie bus na. Diba? Na-agnas na yung mga bus. Pero yung mga Francisco jeepney, matibay pa rin hanggang ngayon. Diba? So, ang isang maganda dyan is dahil brand new, less maintenance. Di ba? Wala kang masyadong gastos sa maintenance, sa mga piyesa na kailangan palitan. Wala kang ganong gastos. Number 2, dahil full electric, less moving parts. Pag sinabi mo less moving parts, ibig sabihin, unang-una, wala kang motor oil na kailangan i-change oil kada 5,000 kilometers o kada 3 months. Walang langis yan. Kasi electric yan, magnetic field yan, nandiyan sa loob yan. Wala yan langis. Tapos, walang crudo. Diba? So, hindi ka subject sa pagtaas at baba ng presyo ng crudo. Pero, syempre, magcha-charge ka. Diba? Magcha-charge ka ng baterya. Ngayon, kapag magcha-charge ka, ang cost ng charging, kung ikukumpara mo sa presyo ng crudo, para sa same distance o sa same na range, mas mababa pa sa kalahati ang cost ng charging. So, malaki yung matitipid nila. Kaya, base sa aming mga pag-aaral, kapag nag-shift ka sa electric jeepney ng Francisco, I cannot speak on behalf of other brands. Pero kapag nag-shift ka sa Francisco jeepney, ang kinikita mo ngayon ay tataas ng mga 80%, 80% increase sa net na kikitain mo. Ganong kaganda yung ginagawa natin na sistema sa ngayon. Kaya ang ginagawa natin, electric jeepney natin, hindi yung gagawa kami ng electric jeepney tapos bahala ka na kung saan ka mag-charge, saan ka magpapaservice. Hindi ganon. Ang ginagawa natin is the whole ecosystem. Buong ecosystem. Gagawa tayo ng jeep, nakasetup yan kung saan ka mag-charge, magkano yung charging, paano yung pamasahe, meron tayong automated fare collection na sarili. Diba? So, sa mo kukunin spare parts, sino yung magme-maintain yan, yung battery niyan, paano yung gagawin pagkatapos ng kasi meron yung lifespan na tinatawag ng baterya. Pagkatapos ng lifespan ng baterya na itong jeepney, meron pa yung second life na tinatawag. Pwede pa yung gamitin na storage, power storage para sa mga renewable energy. Tulad ng mga solar, wind, pati iba pang mga renewable energy. Tapos, ang mga charging stations natin ay renewable energy din ang pinanggagalingan. Hindi dun sa mga na sinasabi nila na you're just transferring the pollution elsewhere. Hindi po totoo yun. Siguro sa iba, ganon. Pero sa amin po hindi. Kasi lahat niya kinoconsider ng Francisco Motors. So, hindi po basta makabenta lang ng jeep, bahala na kayo. Dito po, pinag-iisipan natin ng gusto yung buong ecosystem kung saan lahat ay makikinabang.
Siyempre, ultimate na makikinabang dyan ay mga pasahero dahil ang sasakyan nila ay brand new, na ligtas, mas komportable, air condition, di ba? So, ang mga driver naman, hindi sila yung hirap na hirap. Di ba? Tapos, siyempre, yung mga bystanders naman, yung Mm. mga nag-iintay sa kapaligiran, hindi sila sumisinghot ng usok dahil wala pong emission to. Mm. Di ba? So, ang environment natin, kinoconsider din natin. Pero ang isang kinoconsider din natin ay yung kita ng ating mga operator pati ng driver. Kasi paano naman kung di sila kikita, hindi wala nang mamamasada. Kung wala nang mamamasada, wala nang sasakyan yung mga kababayan natin. Correct. Oo. Diba? So, maraming factors. Mm. Sir Elmer, may nag-text lang po sa atin at nagtatanong kasi noon daw po na pandemya, marami po siyang mga sasakyan, nasa 12 daw po. At dahil po sa pandemya, unti-unti po ay ibinenta niya itong mga jeepneys niya. Ngayon po ay interesado po siya na bumili. Paano raw po makikipag-ugnayan sa inyo kung interesado, pero wala po siyang malaking halaga ng pera para makabili. Paano po ang dapat niyang gawin? Okay, ganito po yan. Dahil sa tagal nga natin sa industriya, pati yan, naisipan na po natin. So, dinivide po natin ang merkado or ang market or jeepney industry sa dalawa. Meron po tayong 15% of the market at merong 85% of the market. 15% of the market ay ang tinatawag natin na bankable. Bankable, ibig sabihin na meron silang banking relationships, nagbabangko sila, meron silang financial documents to show sa mga bangko upang makautang sila sa bangko. So, yan yung 15%. So, ibig sabihin yan, kapag bibili sila ng Francisco Jeepney, pwede namin sila i-refer dun sa mga bangkong yan tulad ng Land Bank, DBP, Union Bank, or iba pang mga financial institutions. So, madaling proseso, yan yung normal na proseso. Pag bilhin mo yan, syempre, sa'yo na yung jeep, di ba? So, parang normal na transaction. Yung 85% of the market, meron po tayong ginagawang programa kasama ng isang kapartner natin, which is Union Bank. Meron tayong ginawang platform kung saan maski yung iba na hindi bankable ay maaaring makakuha ng bagong Francisco Jeepney. So, ayan po ay isang programa na ginawa natin exclusively for Francisco Jeepney para magkaroon sila ng Francisco Jeepney na maski wala silang financial documents to show, wala silang gaanong kapital, kung saan madali naman po makipag-ugnayan. So, ang gagawin lang po natin ay mag-email po kayo ng letter of intent na kung ilan yung jeep nyo, ilan yung na meron po ng kisa, saan yung ruta nyo, isend nyo lang po sa info@jeepney.io. Yan yung email address. Send nyo po dyan, then kukontakin kayo ng mga tao namin. Kasi po, ang ginagawa natin, hindi yan isang solusyon para sa lahat. Ang ginagawa po natin, iba-ibang sitwasyon ay unique dahil hindi po lahat ng ruta ay malakas kumita. May mga ruta na mas mahina kumita. So, iba po ang binibigay natin na solusyon sa kada sitwasyon. So, kaya hindi ko po mabibigay na isang solusyon para sa lahat. So, depende po yan sa unique na situation niyo. So, mag-send po kayo ng letter of intent. Sa ngayon po, ang waiting list natin nasa 37,000 units na po. Wow. So, 37,000 na po yung Yan po ang tinatrabaho namin ngayon. Kaya talagang halos 24 oras kami nagtatrabaho. Kung nakita ninyo sa balita na meron kaming bagong joint venture ng tinatawag na publicly listed sa Nasdaq na company, yung Vivo Power, yung subsidiary nila na Tembo. Tembo ay yung gumagawa ng mga electric drivetrains. So, kumuha tayo ng mga engineers, ng mga magagaling, galing sa mga ng mga dating nagtrabaho sa mga malalaking electric vehicle manufacturers sa buong mundo, tulad ng Tesla, ng Rivian, ng Toyota.
Dyan yung experience ng mga engineers natin na gumagawa ng Francisco Jeepney. Ibig sabihin, ang bagong Francisco Jeepney natin ngayon ay top quality. Maikukumpara natin ang electric drivetrain natin sa mga kumpanyang yon. Ganong kaganda yung quality pati yung safety standards. So yung mga nakikita nyo electric jeepney dyan sa tabi-tabi, mas maganda po itong sa atin dahil talagang magagaling po talaga yung mga engineers natin. Then, ang maganda pa nito ay yung mass production natin, ang mabibigyan natin ng trabaho ay ang mga manggagawang Pilipino. Dahil dito po natin yan sa Pilipinas gagawin, di ba? So, ang makikinabang ay mga Pilipinong manggagawa, hindi yung mga dayuhan. Hindi tulad ng kapag binili mo ng ilang cut mo sa ibang bansa. Ang binigyan mo ng trabaho ay mga dayuhan, hindi mga Pilipinas. Ay hindi mga Pilipino. Yan yung tinatawag nating industrialization. Diba? So, kailangan mong palakasin yung industriya natin dito sa Pilipinas upang ang mabigyan mo ng buying power ay ang mga kapwa Pilipino mo. Diba? Kasi kapag ang mga kapwa Pilipino mo walang buying power, sinong bibili sa'yo? Wala silang perang pambili. Diba? So, may multiplier effect to. So, dito sa ginagawa nating malaking undertaking ngayon ng massive manufacturing ng bagong Francisco Jeepney, libu-libong trabaho ang ma-generate natin directly at milyon-milyong trabaho ang ma-generate natin indirectly. Isipin mo, Kati, kada isang piyesa ng jeep, ultimo bumbilya. Industriya yan. Yung salamin, yung upholstery, yung gulong, tornilyo, lahat yan, industriya. Di ba? Lahat yan makaka-generate ng trabaho para sa mga kapwa natin Pilipino. Ngayon, dahil dito natin ginagawa, karamihan, kundi man lahat, karamihan dito sa Pilipinas, di ba? Mapapababa natin ng husto ang cost of production. Diba? So, ngayon, ako nga, for many years, ako ang sabi na humingi tayo ng suporta ng gobyerno. Dahil for 7 decades, wala tayong suporta galing sa gobyerno eh. Di ba? So, humingi tayo ng suporta galing sa gobyerno. Pero, medyo napagod na rin ako humingi eh. Di ba? Alam mo, Pilipino tayo eh. Medyo may pride tayo ng konti, Kati eh. Di ba? So, isa lang masasabi ko sa gobyerno, kung makakatulong kayo, tumulong kayo. Kung hindi kayo makakatulong, huwag na lang kayo magpabigat. Di ba? Parang stay out of our way. Tumulong na lang kayo, di ba? Kung makakatulong kayo. Kung hindi, tumabi na lang kayo, di ba? Para kami na lang ang gagawa ng solusyon para sa mga kababayan natin, mga kasamahan natin. Dahil kaya naman natin. Huwag lang tayo pahirapan. Correct. Siguro bago ko puntahan yung pahirapan, doon muna ako. So, ibig sabihin, etong iyong mga ginagawang modernized public utility vehicle, Sir Elber, ay ang mga mula sa mga pyesa, gulong, at para mabuo ito, ay talagang customized or dito sa atin. Wala ba tayong kahit na anumang klase na inaangkat para mabuo yung isang buong sasakyan? May inaangkat ba tayo o purely dito lahat? Meron pa rin kasi alam mo, ang mundo natin ay ginawa na parang yung business world ginawa parang globalized, di ba? May tinatawag na globalization. Meron mga bagay na mas mura pa rin kung aangkatin mo. Di ba? So binabalance natin 'yan. Okay. Parang yung ginawa natin dati na ANFA, na Asian Utility Vehicle. 85% Philippine made yung ANFA. Di ba? Meron pa rin 15% na galing sa ibang bansa kasi hindi naman lahat ng resources ay available dito sa Pilipinas. Diba? So, ganun din naman dito sa ating electric jeepney. Though we are striving, we are working hard na magawa nating close to 100% Philippine-made. Pero sa ngayon, hindi pa siya posible. So, we can start with the 85% Philippine-made. Katulad ng bigyan kita ng example, yung battery cells natin. So, meron tayong mga magagaling na engineers na pwedeng dito gawin sa Pilipinas yung mga baterya natin. Pero sa simula, kailangan pa rin natin mag-angkat. Meron yung tinatawag na mga battery cells. Diba? So, kailangan pa rin natin angkatin yan galing sa ibang bansa.
Kasi mas mura kung bibili natin sa kanila yung battery cells kesa i-manufacture locally sa ngayon. Okay. Pero meron tayong tinatawag na 10-year plan. Ano yung 10-year plan na sinasabi natin? Sa simula, siguro 85% Philippine-made. Mm-mm. Di ba? Siguro after 5 years, ano na yan? Mga 90 to 95% na na Philippine-made yan. After 10 years, 100% Philippine-made na yan. Kasi lahat ng parts ng jeepney, yung industriya, gusto natin ilagay lahat doon sa economic zone kung saan Mhm. natin ginagawa yung mass production natin. Diba? Mm. Saan yan? Sa Camarines Norte yan. Doon kila Governor Dong Padilla. Doon ang doon So, ang so, gagawin natin. Lahat. so dun po sa Camarines Norte ginagawa yung mga sasakyan po. Dun po talaga yung manufacturing place po ninyo. Yes, doon tayo naglilipat. Galing sa Las Piñas yan. Tapos meron tayong mas maliit na facility sa Cavite. Pero lahat yan, nililipat natin. Ngayon, kasalukuyan na naghahanda kami na mailipat lahat ng facility galing sa Cavite, sa Las Piñas, galing sa ibang bansa. Meron tayong facility sa ibang bansa na ililipat din natin sa sa Camarines Norte lahat. Oh, Sir Elmer, medyo nalungkot lang ako dahil binanggit mo kanina na 7 dekada na kumbaga paulit-ulit na lang na humihingi, naghahanap kayo ng tulong mula sa pamahalaan pero sa loob ng 7 dekada ay wala kayong nakuhang tulong. Um, Natatandaan ko po kasi na ang Department of Science and Technology, particularly ang metals industry, no, research ng DOST, ay may mga ganyang klase sila na mga programa tungkol sa e-trike o e-vehicles. Hindi ko po alam kung bakit hindi sila nakikipag-ugnayan o sabihin natin na hindi man lang sila interesado na magkaroon ng partnership sa inyo considering that we also have a lot of engineers from MIRDC. Yes, alam mo Kathy, marami ako nakakausap sa mga engineers na nasa DOST, nasa DOTR. Bumibisita ako dun sa kanila. Kahit sa LTO, di ba? So, sa DOST, kung maaalala nila, bumibisita pa ako doon. Diba? Alam mo, mababait yung mga kasamahan natin doon. Yung mga kababayan natin, yung mga engineers. Ang dami sa kanila, mga kababayan nating engineers. Ang problema lang talaga is yung tinatawag na red tape. Ang red tape is nakatali yung mga kamay nila. Di ba? Hindi sila makagalaw tulad ng LTO. Hindi sila makapag-rehistro ng electric vehicle hanggat wala yung dokumento galing sa DENR. Hindi rin makagalaw kung wala yung dokumento galing sa DOST. Hindi makagalaw hanggat wala yung dokumento galing sa iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng DTI, di ba? O sa BOI. Napakaraming red tape, di ba? Ibig sabihin, bago mo matapos ang isang electric vehicle, abutin ka ng siyam-siyam, di ba? Abutin ka ng siyam-siyam. Kumbaga, kaya tayo napag-iiwanan, di ba? Dahil dyan sa tinatawag na red tape. So, mabuti nga lang, dahil nakipag-ugnayan tayo sa gobyerno, nakipag-usap tayo sa DOTR, sila-streamline ng DOTR. Yung mga ibang proseso na hindi naman kailangan, sila-streamline nila. Pinapabilis nila, pinapadali nila. Pero katulad nga na sabi ko, may ibang mga ahensya ng gobyerno, nakatali pa rin yung mga kamay nila. Dahil hanggang doon lang yung pwede nilang magawa base sa batas. Diba? Base sa batas. Kaya natutuwa ako dahil naipasa na yung EVIDA law. Ito yung Republic Act na nag-enable sa electric vehicle industry dito sa Pilipinas. April, alam mo, 1980s pa lang meron ng electric jeepney ng Francisco. 1980s pa lang. Electric jeepney, electric Anfra. Pero April 2022 pa lang nagkaroon ng batas. Isipin mo yun. Ilang dekada kaming nakikiusap sa mga sa gobyerno, sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga congressman, sa mga senador, na magkaroon ng ganyang batas. April 2022 pa lang nagkaroon.
Di ba? Nag-lapse pa yun into law. Oh. Ibig sabihin, hindi yung pinirmahan ng presidente para maging law. Naging law yun dahil nag-lapse into law. Then, May 2022 na enact. Then, nagkaroon yun ng implementing rules and regulation ng September 2022. Diyan pa lang nagsimula na magkaroon ng batas tungkol dyan. So, natutuwa rin tayo na maski usad pagong, merong movement. Di ba? So, maski mabagal, at least May resulta pa rin. Gumagalaw naman. Mabagal nga lang. Direksyon. Oo, kaya lang baka year 3000 pa tayo makagawa ng electric vehicles niyan kung iintayin natin sila, di ba? So, kaya tayo, hindi tayo naghihintay. Ginagawa na natin ng paraan. Alam mo, humingi ako ng tulong sa BOI, yung CARS program. Noon pa yan. Paulit-ulit na, di ba? So, sabi ko, yung binigyan nyo ng subsidy yung Toyota, yung Mitsubishi, yung Toyota para gumawa locally manufactured ng yung Toyota Vios, yung Mitsubishi, yung Toyota Mitsubishi Mirage. Di ba? So, binigyan sila ng tag 9 billion pesos para dyan. Tatlong slots yun. 27 billion yung budget nun. Yung third slot, matagal na nating hinihingi yan sa gobyerno. Nung huling usap namin ng head ng CARS program, sasabihin lang sa'yo, wala na yun, that doesn't exist anymore. Wala nang ganon. Okay, di ba? Kung wala, edi wala. In short, kung ayaw mo tumulong, wag. Di ba? Ayaw mo tumulong, wag. Di ba? Basta wag ka na lang magpabigat. Gagawa namin ng paraan, di ba? Kung paano namin matutulungan yung mga kababayan natin, mga kasama natin sa industriya. Di ba? Kung makakatulong ka, tumulong ka. Kung hindi ka makakatulong, wag. Dahil sawang-sawa na ako humingi ng tulong sa gobyerno. Diba? Parang yun lang yun sa akin. Parang sa tinuran mo, Sir Elmer, parang dismayado ka, no? And knowing din ko lang alam mo, sandali, yes, in fairness, merong mga government officials na talagang very supportive. Di ba? So, pwede ko i-mention yan. Si Secretary Jimmy Bautista is very supportive. Di ba? So, paano yung kailangan natin para to get this off the ground, he's very supportive. So, you just tell him he will listen. Kung kaya, gagawin. Kung hindi kaya, sasabihin niya kung paano natin pwedeng magawa. Pero pang isa, yung executive director ngayon ng BOI, si Cory Dichosa, di ba? So, nag-uusap kami. Sana naman, itong magiging pagpupulong namin na I think it's next week. Sana marami tayong magandang maging resulta na suporta galing sa gobyerno natin this time. Diba? So, kasi alam mo, hindi naman yan para sa amin. Para yan sa end user. Para yan sa mga natin, sa mga kasamahan natin sa industriya. Correct. Na hindi sila mahirapan para bumaba yung presyo ng mga sasakyan. Kasi syempre, hindi naman namin pwede ipamigay ng libre yung jeep. Di ba? Saan namin kukunin yung paggawa niyan? Di ba? Diba? So, minsan nga, dati, kapag nagbibiroan kami ng mga kasama natin, pati ng mga operator, sinasabi ko, di naman ako DSWD, di ba? so, negosyo yan, di ba? Oo, negosyo pa. Paano naman gagawin natin? Pero importante, nagtutulungan tayo. Di ba? So, yun yung mahalaga. Sir, isa po sa sinasabing balaki daw ng pamahalaan upang sabihin na natin na proteksyonan din ang kapakanan ng mga mamamayan, lalo na dito sa tinatawag nating walang humpay na pagtaas ng presyo ng kuryente, ng krudo, ng langis. Itong tinatawag nating Electric Power Industry Reform Act, gusto ko lang po malaman kasi natatandaan ko po in 2019 ay naisipan niyo pong tumakbo bilang senador ng mga panahon na yon. So, I'm sure na kaya kayo gustong tumakbo dahil meron kayong gustong mangyari para sa ating bansa. Pero gusto kong kunin ngayon ang inyong pananaw tungkol dito sa IPIRA at tungkol dito sa PPP o Public-Private Partnership, gayon din sa oil deregulation. Sir Elmer? Okay. So, unang-una,
kaya ako tumakbo sa pagka-senador noong 2019. Dahil pinipilit ako ng mga kasamahan nating mga drivers, pati mga operators ng mga pang-publikong transportasyon na tumakbo dahil wala raw boses ang industriya ng transportasyon sa Senado. Diba? So may iba na tumatakbo na party list. Pero alam naman natin lahat na kapag gumawa ka ng House Bill, walang counterpart sa Senate Bill, hindi magiging batas yun. Diba? Hindi magiging batas yun. So yun ang isa sa mga rason. Pero syempre, ang kasama sa natin, agenda natin, ay yung industrialization. Kailangan natin ng enabling laws. Di ba? So katulad nga ng sabi ko, isa yan, yung sabi ko na-enact noong 2022, yung about sa electric vehicle manufacturing or industry, di ba? Isa yan. So natutuwa ako dahil syempre meron tayong mga kaibigan din ng mga congressman, pati mga senador, na pinupush natin, na pinakikiusapan natin na pwede mo bang magawa to kasi kailangan natin to. Hindi to para sa amin, para to sa mga kababayan natin, di ba? So merong mga ganon. So hindi tayo pinalad, pero at least meron naman tayong mga napapakiusapan na gumawa ng mga House Bill pati ng Senate Bill para umusad yung industriya. So yung tungkol naman sa EPIRA, di ba? Siyempre, ang isang part niya is yung privatization, di ba? So ako, isa lang naman yung pananaw ko dyan. Alam mo, basta public services, mga basic services, ang ideal talaga niyan, dapat government yung nagpo-provide ng basic services. That's the ideal. Pero alam mo naman natin na in the history of our country, karamihan ng mga public services natin, kung ikukumpara mo sa mga developed countries, talaga malayong-malayo. Diba? Malayong-malayo. Siguro, it's close to, forgive me sa term, pero medyo walang kwenta, di ba? Kung ikukumpara mo sa mga developed countries. That's why, nagkaroon ng privatization. Bakit? Unang-una, walang pondo yung gobyerno. Walang pondo yung gobyerno to fund those projects. Kaya nagkaroon ng PPP, yung public-private partnership. Dahil yung private sector, yung merong kapital to make that project happen, number one. Number two, sila yung may kakayanan na gawin yung proyekto na yan. In short, yung privatization ng public services, you're choosing the less evil. kumbaga binigyan ka ng dalawang maling options. Di ba? So pipiliin mo na lang yung mas maganda doon sa dalawang maling options. So gano'n na lang yung nangyari doon. Diba? Now, there's a oil deregulation, yung tanong mo kanina. So, tapos na tayo sa EPIRA, PPP, oil deregulation. Alam mo ako, in contrary, I'm really an advocate of decentralization. Ano yung decentralization? On all aspects, decentralization. Ano yung decentralization? You give back the power to the people. Diba? Kasi ang isang tinatanggal ng oil deregulation is tinatanggal yung power of the government to dictate the price. Diba? To dictate the price of okay sana yan. Okay yan if you have a benevolent dictator. Okay yan. Pero kung ang nasa gobyerno, hindi ko sinasabing ganon, pero kung ang nasa gobyerno, makasarili. Diba? So, gagamitin niya lang yan for his or her own advantage. Diba? So, yung tinatawag natin graft and corruption, of which very rampant before sa Philippines. Diba? I'm not saying na ganun pa rin ngayon, kasi nakikita ko naman na medyo maganda naman yung direksyon ng gobyerno natin. Diba? Parang nagde-develop naman. Pero, ang importante dyan para sa akin is market forces is really the best determining factor para sa karamihan ng bagay. Hindi man lahat. Pero ang sa akin is give back the power to the people. Yun yung pinaka-importante. So, market forces yung nagdi-dictate ng presyo
Di ba? So, okay, tumataas ng tumataas yung presyo ng yung presyo ng langis, presyo ng kuryente. There are other ways to mitigate that, other than the government having the sole power to dictate on what the prices should be. Mm. Well, medyo ano lang ako, Sir Elmer, no? Dahil naalala ko yung sabi mo kanina importante yung buying power ng ating mga mamamayan. Kahit na meron kang mga paninda dyan, meron kang mga produkto na nandyan, ang problema natin ay yung kakayahan ng sambayan ng Pilipino na makabili. Kasi sa kasalukuyan, sa totoo lang, Sir Francis, marami o karamihan sa mamamayang Pilipino sa kasalukuyan gugutom. Diba? Alam natin na yung iba walang trabaho, kung may trabaho man sila, mas mababa ang kanilang kinikita, mas mababa ang kanilang mga sahod kumpara sa kakayahan at kung ano yung natapos nila. That's reality. Dagdagan pa natin ng tinatawag nating patuloy na pagtaas ng presyo ng lahat ng mga bilihin. Alam natin lahat yan. Hindi yan kayang pasinungalingan ng kahit na sino. Maging yung mga tinatawag nating kuryente at tubig, which is public utilities. At ang naalala ko lang ang sabi ni Chairman Butch Valdez ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Itong Electric Power Industry Reform Act ay napakalaking sagabal, balakid, hindi lamang sa mga sambayan ng Pilipino, kundi lalo na sa mga industriyang katulad ng sa inyo. Dahil kumbaga parang ang nangyayari ay tinatanggalan mo ng kapangyarihan ng pamahalaan para pumasok sa pag-iindustriya. Dahil gusto mong mangyari na lahat ng ito, binibigyan mo ng mas makapangyarihan o kapangyarihan ang pribadong sektor. Just like what happened with our water and with our electricity. Can you imagine tayong pinakamahal na presyo ng kuryente sa buong mundo? At ilang Pilipino ang namamatay dahil sa mataas na kuryente. And remember that energy is the backbone of our economy. Nakakalungkot na ang mga opisyal ng ating pamahalaan, ang mga mambabatas natin ay tila nakakalimutan nilang protektahan ang sambayan ng Pilipino. At nakakalungkot lalo na yung mga mambabatas natin, sa halip na gumawa sila ng mga batas para protektahan at paunlarin ang buhay ng mga mamamayan, hindi ganun ang nangyayari, kabalintunaan at kabaligtaran. Diba? Para bang binigyan mo ako ng candy para lang tumahimik ako at para sige pabayaan na lang kita. Which is, I think it is wrong. Diba? Yes, tama. Oo. Tama ka. Tama ka doon, Kathy. Katulad nga ng sinasabi ko. Alam mo, 8 administrasyon na ang pinagdaanan ng Francisco Motors simula ni Manuel Rojas. Diba? Hanggang kay Presidente Bongbong Marcos. 8 administrasyon na yung pinagdaanan. Diba? So, ang dami na naming karanasan in relation to the government. Diba? Kada administration, iba-iba yung agenda eh. Diba? So, ang daming natin pwedeng masabi, di ba? Na hindi maganda, di ba? Sa ating mga karanasan. Makikita naman yan, it's a public knowledge kung bakit dismayado talaga ako sa government as a whole, di ba? As a whole. Kaya nasabi ko, kung aasa ka sa gobyerno, wala mangyayari sa iyo. Mamatay ka ng dilat ng mata. Mamatay ka sa gutom, di ba? Kailangan mo talagang mag-industrialize. Yan ang pinaka-importante. You give your population the buying power. Yun yung importante. Now, isa pang kailangan mo para sa industrialization is for you to produce those products and put it up for export. Kailangan maging global quality ang ang mga produkto natin. So you can export. Diba? Kaya ngayon, I'm not settling for less.
Diba? Sabi ko nga, hindi na ako, alam mo, napakarami mga engineers na mga Pilipino, diba, na nagtatrabaho sa ibang bansa na magagaling. They have the experiences sa mga electric vehicle companies, diba? Na gustong umuwi. Diba? Yun yung mga gusto natin. Yung may mga magagandang experience na mga kababayan natin na okay, nakapagtrabaho sa mga malalaking kumpanya. Ngayon, magagamit nila yung kanilang mga knowledge and experience and expertise para ikabubuti ng mga kapwa Pilipino. Diba? So, ngayon, we will have the opportunity um, to industrialize and be at par globally yung mga produkto natin so we can export. In turn, ang buying power natin, hindi lang buying power, hindi lang yung may trabaho yung mga kababayan natin. Hindi lang yun. Ang value ng pera natin ay tataas din. Diba? Kapag mas marami tayong exports, mas marami tayong mga produkto na lumalabas kesa maraming mga imports. Pero tingnan mo naman, POV Modernization Program pa lang, napakalaking example na. Diba? Anong unang ginawa? Diba? Sino sinuportahan ng gobyerno? Diba? Yung mga galing China. Diba? So, sabi ko nga, I don't have anything against China or the Chinese people. Diba? Pero ang sa akin is, this is our chance to industrialize. Why not give it to Filipinos? Bakit natin ibibigay sa mga dayuhan? Yun ang tanong ko. Diba? Bakit hindi ang suportahan natin ay yung mga local manufacturers? Hindi lang ng sasakyan. Pati ng pagkain, yung agriculture, iba-iba mga produkto. Support local manufacturers. Yan dapat ang atupagin ng gobyerno. Diba? Support local manufacturers so that we can industrialize and export. Diba? Yan ang pinaka-importante sa lahat. Okay. Sa huling bahagi po ng ating palatuntunan, Sir Elmer, ay ibigay muna po natin ang tagapagkilala ng palatuntunan ito. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Tayo po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunang tuklasin natin at syempre ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, kasama pa rin of course si Elmer Francisco ng Elmer Francisco Motors Corporation. At sa huling bahagi ng ating palatuntunan ay gusto ko lang itanong Sir Elmer, baka may nais ka pang ibahagi sa amin na impormasyon na nais mong sabihin sa mga nanonood ngayon na hindi ko pa naitatanong sa iyo, Sir Elmer. Alam mo, Cathy, sa kwentuhan natin ngayong araw, ang daming flashback na nangyari. So, naalala ko lahat ng mga pinagdaanan ng, ng ating industriya. Hindi lang ng aming kumpanya kasi maraming mga local manufacturers na nahirapan dahil sa kakulangan ng suporta ng ating sariling gobyerno. Diba? So, ang dami naging flashback. So, isa lang yung yung maaari kong masabi. Actually, nasabi ko na kanina, pero paulit-ulit na ako ng kakasabi niyan.
sa ating mga kababayan. Kung hindi mo maasahan ang sarili mong gobyerno na tumulong sa iyo, sino ang mga magtutulungan? Tayo-tayo lang ding mga Pilipino. Tsaka, hindi lang naman tayo mga Pilipino, meron ding mga dayuhan na gustong tumulong sa atin. Diba? So, we welcome all of those help. Diba? Pero ang importante ay magtulungan tayo. Huwag tayong panghihinaan ng loob, huwag kang mawawala ng pag-asa. Ngayon, ang panawagan ko naman sa gobyerno ay kung makakatulong kayo, tumulong kayo. Kung hindi kayo makakatulong, huwag na lang kayong humadlang o magpabigat. So, yun lang ang pwede kong masabi, kasamang Cathy. Thank you so much, Sir Elmer. At ako sa susunod po ay talagang malaking bagay po ang impormasyon na ibinahagi po ninyo tungkol sa mga karanasan ninyo, no? At mga hinaing na rin tungkol sa inyong industriya. But anyway, maraming salamat po, Sir Elmer. At maraming salamat. At syempre sa ating mga kababayan, alam niyo po, ang tunay na diwa po ng pagkakaisa ay samahan po natin ang ating mga mamamayan, ang mga naghihirap na Pilipino ngayon. Nagisingin yung ating mga pinuno sa publiko at pribadong sektor na ang pangangalaga sa buhay ng tao, pagtataguyod ng pangkalahatang kapakanan at kabutihang panlahat. Ito dapat ang kanilang pangunahing interes at pananagutan. Tandaan po ninyo yan. Hindi lamang po mga opisyal ng gobyerno, kundi maging ang pribadong sektor. Tandaan po natin na ang ating pong tinatawag po dito na ang enerhiya po, no, ay isa sa malaking component para po magkaroon tayo ng isang industrialization na tinatawag. At kinakailangan na ang ating enerhiya na pagkukunan ay maaasahan, malinis, at ika nga natin ay ligtas. At alam po natin na hindi lamang po natin makukuha yan sa mga renewable energies. Makukuha rin po natin yan sa isang uri ng enerhiya na kung saan ay, sabi ko nga, maaasahan, makabago, at talagang masasabi nating ligtas, ito ang nuclear energy. At sana po patuloy po tayong tumuklas na mga dapat po nating malaman at huwag po tayong basta na lang nakikinig sa mga kasinungalingan ng iba nating mga kababayan, no? Kahit mga opisyal ng ating pamahalaan, lagi po tayong magmatsyag. Anyway, maraming salamat po mga kababayan sa lahat po sa isang oras po na panonood ninyo sa ating palatuntunan. At syempre, katulad po ng lagi po nating sinasabi po sa inyo mga kababayan, ang palatuntunang ito ay patuloy na tutuklasin ang dapat malaman ng sabayanan. Tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan, natitiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa, at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang aming palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang mga kaalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po, ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng Katipunan Channel, mga nakaagapay po natin si Ver Archibido, gayon din sa ating panauhin ngayon na si Elmer Francisco, kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo kami dito pa rin sa tuklasin natin hanggang sa susunod na pagtatakhan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you, Cathy.